Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng himala. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos na nagbabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes ay ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labit na nasiyahan si Herodes kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay niyo po sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Di na naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan Bautista. Kinuha ang kanyang bangkay at nilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito agad kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Takot ba kayo sa katotohanan? Takot ba kayo sa katotohanan? Maraming mga tao, mga kapatid, gusto natin ng katotohanan. Pero karamihan, lalo't higit sa mga Pilipino, ayaw nating harapin ang katotohanan. Bakit? Una, dahil tayo ay natatakot. Bakit natatakot? Ayaw nating mapahiya. Ayaw nating harapin ang katotohanan dahil masasaktan tayo. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang pagharap natin sa katotohanan ay pagkaroon ng tunay na kalayaan. Si Herodes, pwede niyang hindi papugutan ng ulo si Juan Bautista, tulad po ng narinig po natin sa mabuting balita. Pwede niyang itanggi ito. Pwede siyang manatili sa kanyang prinsipyo bilang hari. Kaya lang, natakot siya dahil nakapagbitiw siya ng pangako. At ano ang pangako? Ibibigay niya sa anak ni Herodias kahit anong hilingin niya dito. Pinagbigyan ang isang pabor, pero hindi nanalig sa kanyang prinsipyo bilang tao at bilang hari at bilang isang makadiyos. Mga minamahal kong mga kapatid, lagi nating tatandaan ang katotohanan sa pamagitan ng mabuting balitang napakinggan po natin ay mayroong halaga. Ang katotohanan ay hindi po pipitsugin. Ang katotohanan ay hindi po mabibili kung saang-saang bangketa. Ang katotohanan, mga kapatid, ay palaging nanggaling sa Diyos na lubhang dakila. Kaya po, huwag nating ipagsasawalang bahala ang pagharap natin sa katotohanan.
Kasi mga kapatid, napakadami na pong sinungaling sa mundo. Napakadami na pong mga taong duwag at harapin ang katotohanan. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang deboto ng poong Jesus Nazareno, huwag tayong matakot na harapin ang katotohanan na nagpapalaya sa atin ng totoo. Mga kapatid, si Herodes, pwede niyang gawin ang mabuti, pero pinili niya ang masama dahil ayaw niyang mapahiya. Mga kapatid, madalas kailangan nating mapahiya dahil sa pagharap natin sa katotohanan upang tayo ay tunay na maging malaya. Masakit harapin ang katotohanan, pero ito'y nagbibigay sa atin ng totoong kalayaan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat, hilingin natin sa Diyos, magkaroon ng tapang na harapin ang katotohanan upang tayo lalong maging kawangis ni Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.